Ayan, medyo mahirap kung ganun ho talaga pag umuulan, ano, namamaga yung mga kahoy. Oo, ayan, thank you po. Please, upo po, Doc. Kamusta po, Doc? Hindi ba kayo na-traffic at medyo maulan naman, po? medyo maluwag naman yung Commonwealth kayo ng umaga papunta rito. Sa bagay, buti na lang. Kasi ayaw naming naabala kayo. Pero gusto namin siyempre, yung pagpunta niyo dito masulit dahil yun ng mga kataong bahay natin, inaabangan na kayo pag Lunes. Oo. Kamusta po? Mabuti naman. So, ano pag-uusapan natin ngayon ba ay urinary stones? Opo, nabanggit nga po namin kasi merong mga texters tayo na nagtatanong, una ho, ano ho ba yung urinary stones? Ito ba yung kidney stones na tinatawag din? Usually sa sa kidney nagfo-form, magsisimula. Tapos pwedeng mahulog, magbara sa ureter, yun yung nagkakos ng sakit, no? Meron namang ibang urinary bladder stones. Iba ito sa gallbladder, no? Urinary bladder stones, ito naman sa pantog nagsisimula dahil barado yung outlet. Like usually may prostate problem sila, nagkakabato sa pantog. Ayan. So ito yung pag sinabi nating stones, kasi nabanggit nyo rin, may tinatawag na gallbladder, merong kidney stones. Pwede mo bang i-differentiate lang natin kahit konti? Kasi baka sabihin nila, may bato ako sa bato. Ano ko ibig sabihin nun? Yun yung bato sa bato, yun yung urinary stones, no, na nagkakaroon ng yung talagang literal na bato na namumuo sa kidney natin. Ayun. No? Yung gallbladder stones naman sa abdo. Ayun. Kaya iba yung bato sa bato sa abdo. Ibang doktor doon sa bato sa abdo. Ano naman hong klase ng doktor yung pagbato sa abdo? Pagbato sa abdo, pwede silang kumonsulta either sa gastroenterologist or kung kailangan ng surgery, sa general surgeon. Ayun. So, we focus muna dun sa urinary stones kasi yun po ang specialization nyo. So, Doc, bakit po ba nagkakaroon ng gallstones sa mga taong bahay? Karaniwan po, sa kalalakihan ba or both? Usually, urinary stones, mas common sa lalaki. Pero babae meron din, no? Sabi kasi nila yung estrogen parang may konting protective effect sa mga babae, kaya mas lesser. Pero marami rin namang babaeng meron, no? Kasi dietary pa rin naman talaga ang main factor. So maraming types ng kidney stones. Mga common dyan, mga calcium oxalate, ganun. Sa Pilipinas, medyo common mga uric acid. Related sa diet natin kasi mahilig tayo sa yung masasarap na pagkain, di ba? Pag hindi masarap, parang wala lang. So, kailangan masarap talaga. Dinuguan, mga bopis, mga laman loob, ganun. Seafood, mga nuts. Yun, mataas sa uric acid, kaya yun, common din ang uric acid stones dito. So, anything na mataas sa uric acid, no hanggat maaari, iniiwasan natin. Pag stone former ka. Kasi meron namang iba na malakas kumain, di naman nagkakabato. So, mga tao talagang stone former. Nasa katawan din talaga, nasa metabolism nung tao. No? When we say stone former, ibig sabihin kahit nagkaroon na sila ng urinary stones, pwedeng maulit. Pwedeng maulit, kasi yung katawan nila ang may tendency gumawa. No? So, kung uric acid, iwas sila sa uric acid. Kung calcium oxalate, iwas sila sa maalat, sa mga high oxalate na na mga pagkain. Karaniwan, Doc, ilang taon yung isang pasyente na nagkakaroon ng urinary stones? Well, magsisimula siya usually mga 20s hanggang mga sa katandaan. No? Mga average na sa mga 40s, 50s, maraming mga ganong pasyente, mga ganong edad na may mga bato. Karaniwan pagka yung nagpunta sa clinic nyo, ano ho yung sinasabi lang, Doc, masakit anong parte ng katawan nilang sumasakit? Usually kung ang bato ay nagbabara, for example, nahulog siya sa ureter, yun, matinding sakit yun. Usually sa emergency room nyo matatagpuan yun, no? So, yun, ang sakit yun parang namimilipit sa loob na hindi mo malaman kung anong position ang gagawin mo, tapos maaring masuka ka, no? So, kung saan side siya, saang side, doon siya, usually dito yung sumasakit sa right or sa left, depende kung nasaan banda yung bato. Marami namang mga bato na sa loob lang ng kidney, yun, asymptomatic kasi non-obstructing. Minsan malalaman lang yun during general check-up, makikita sa ihi na, may dugo yung ihi mo. So, pag ultrasound, makita, may bato ka sa kidney. So, yun din yung mga asymptomatic. Pero yung mga asymptomatic na yan, hindi ho ba nakakasama kung hindi tatanggalin? Kasi, dapat. Kasi ang karaniwan, sabihin, okay lang yan, Dok, hindi naman sumasakit. Ano ang masasabi niyo sa hindi, usually, pag maliit siya, for example, 4 millimeters and below, usually nagagamot-gamot lang yun kasi pag ganung kaliit na size, pag nahulog yun, 90% naman ang chance na lalabas ng kusa. So, inom lang ng maraming tubig plus konting gamot, okay lang yun. Pag medyo ang size, malaki-laki ng kaunti, 5 millimeters and above, yun, medyo magbabara-bara na yun. So, magkakos ng problema. So, mas magandang matreat agad yun.
Kung ang stone ay usually uric acid, pwedeng tunawin ng gamot yun, no? Maraming mga gamot na pangtunaw sa mga ganong type ng bato. Pero kunwari ang stone ay calcium oxalate, for example, iyon, maganda doon. Ang maganda ngayon, bihira na kami mag-opera para sa kidney stone dahil marami ng bagong paraan para gamutin siya. Primary dito is yung shockwave, no? ESWL ang tawag doon. Extracorporeal shockwave lithotripsy. So, hindi na inooperahan yung pasyente, ihiga lang siya doon sa makina, tatargetin namin yung bato. Pag fire ng makina, madudurog ng kusa yung bato. Ito ba yung parang tinatawag na laser? O, laser yung tawag ng layman. Pero actually, hindi siya laser. No? Shockwave yung proper term. So, pag nadurog yung bato, ihit ng pasyente ng kusa. Outpatient lang, uwi siya pagkatapos. So, wala ng confinement, walang biyak. Maganda. Yung pala yun. Kasi laging nako-confuse yung ating mga kataong bahay. In fact, may nag-text nga ako bago kayo dumating. Nabasa ko, sabi niya, ano daw yung difference ng gallbladders urinary stones. Kasi pag sinabing bato, para bang kanila pareho lang. Pareho ba rin ang nararamdamang sakit ho yun? At paano natin nalalaman kung yan ho ay bato sa bato or bato sa apdo? Ang gallbladder stone, usually dito siya sumasakit sa kanang bahagi ng sa may harap. Usually pag ang pasyente ay kumain ng ng mga fatty food, mga pinirito, yun maramdaman niya na parang kinakabagan siya or sumasakit-sakit yung right upper quadrant ng tiyan. Yun, maring gallbladder stone yun. So mahuhuli rin yun sa ultrasound. Yung mga kidney stone, ganun sinabi ko, pwedeng asymptomatic. Maganda talaga na regular ka magpa-check up, kahit urinalysis man lang. Kasi pag may nakitang dugo doon, pag may dugo yung urine, may possibility na meron sa mga kidney stone. Yun ang most common cause ng blood sa urine. So, dapat magpa-ultrasound agad para makita. Kasi kung maliit pa lang, pwedeng agapan ng gamot lang or ng shockwave. No? Kasi kung halimbawa, medyo malaki na siya, syempre gagamitin na nung sinabi niyo, ang shockwave. Pero kung maliit, ito kasi meron pa rin isang tanong dito. Yun ba mga iniinom? Sabi niyo, yung mga kinakain. Meron ho kasing kung stone former, yung vitamin C. Ito ba yung contributing factor? Ang vitamin C, pag sobra-sobra, like for example, magtitake ka ng 5,000 milligrams sa isang araw. 500 lang naman yung di ba? So, 10 recommended is 500. Pag more than 5, sabihin, more than 5 grams a day yung more than 5 grams a day yung tinake mo, mag-i-increase ng risk na magkakaroon ka ng kidney stone kasi yung vitamin C nako-convert into oxalate. So yung oxalate magko-combine sa calcium, magiging calcium oxalate. Yun yung isa sa mga bato. Yung pala yun. Sabi niya, ito naman, iba naman to. Arthritis naman yung tinatanong nila. Ika muna. Ito, magtahanap po tayo ng ito. Bakit daw, good morning sa inyo, sabi niya, bakit daw po madalas na umiihi ng paunti-unti bago matulog sa gabi at kung, sabi niya, at kung sakali, ihi ng iyan mahina at lumalabas na ihi. Bakit ho ganon? May kinalaman ho ba yan sa kidney stones? More commonly, baka hindi. No? Kung for example, elderly na lalaki, pwedeng prostate yan. No? Kung babae, common naman yung overactive bladder. Usually kasi ang kidney stones, magkakaroon lang ng effect sa pag-ihi. Kunwari, nahulog siya at nagbara, malapit na siyang lumabas, nandun na siya sa tinatawag na ureterovesical junction, sa may bungad na nung pantog. Doon, magkakaroon ka ng pakiramdam na parang gusto mong maihi na minsan wala namang lumalabas kasi na-irritate yung pantog nung bato. Or not necessarily common na ganun sa gabi na pwedeng ibang problema yan. Ayan. So, hindi masyado on kidney stone. May nabanggit kayo earlier na sabi nyo, doon sa pag-ihi ng pag may sumasakit, sabi niyo, earlier, meron tayong, kasi baka related to, sabi niya, madalas daw lumalabas ihi niya, parang, pasintabi ko, parang gelatin daw. Siya daw ay 54 years old male. Ano ho bang, meron ho bang kinalaman yun sa kidney stone? Mahirap sabihin, no? Pero the best na gagawin dyan is magpa-ultrasound kasi at least non-invasive, di ba, na makita agad kung meron, no? At least ultrasound, urinalysis, matingnan man lang. Kasi baka hindi nga, baka nga kasi 54 siya, baka nga prostate, mga ganon, no? Ayan, yung earlier tungkol sa prostate, may nabanggit kasi kayo na pag sumasakit yung yung lower, dito po sa right side or either sa likod, sa may tagit. Ano yung difference nung prostate problem dun sa mga symptoms? Kasi minsan nag-wild guess yung ating mga kataong bahay, baka ito yung kidney stones, baka ito prostate problem. Ano yung mga common na dapat malaman? Usually, ang kidney stone, pag nagbara, talagang matindi yung sakit. Medyo talagang tatakbo ka sa emergency room kasi sobrang sakit niya talaga. Yung prostate,
Hindi naman usually sasakit yung likod mo, pwera lang kung meron kang prostate cancer na kumapit na sa buto, hindi sa buto mo. So medyo advanced stage na yon. So hindi naman ganun ka-common, no? Yun pala yun. Basta't merong mga sumasakit, wag na silang wag na nilang hintayin, Doc, yung pagsakit. Kasi how often should a person or an individual mag-undergo po ng mga urinalysis? At least once a year, no? Urinalysis, ultrasound, at least once a year. Pagka ba nagkakaroon ng mga ganyang check-up, normally nape-prevent yung pag-form ng stone? Or ano yung pwede? Yung prevention, importante yun. So, especially importante doon yung pag-inom ng maraming tubig, no? Pag-iwas sa, kunwari, calcium oxalate yung bato mo para hindi siya umulit. For example, matapos kang matreat, iwas ka sa maalat, no? Kasi yung sodium intake, yun yung nagpaparami ng oxalate excretion sa kidney. Hindi naman advisable na mag low calcium diet ka kasi kay low calcium diet o high calcium diet pareho magkakabato ka eh. So dapat yung normal dietary calcium okay lang, wag mong ililimit. Yung oxalate ang ililimit mo. So ano yung mataas sa oxalate? Usually mga coffee, tea, chocolate, mga dark colored drinks. Sobra-sobrang gulay, oxalate din. Although bawian mo na lang maraming tubig para kasi hindi naman yung tubig pa rin tubig pa rin, no? Kaya mong uminom ng 2 liters a day, mas maganda. Although mahirap 'yon, no? Tapos kung uric acid, yun, yung mga laman loob, mga buto-buto, gaya ng sitaw, mani, yun, medyo iiwasan yun, no? Sardinas, tuna, salmon. Halos lahat ng masasarap. Masasarap, Hindi naman kailangang bawal na bawal. Pwede ka namang patikim-tikim ng kaunti. Hindi naman masarap yung buhay kung wala kang kinakain masarap, di ba? Basta't in moderation. Moderation. Yun ang key. Ayun, moderation at saka maraming tubig. Ayan, ito naman, stroke patient daw, magdadalawang taon na bakit daw yung kanyang urine medyo may foul smell po. Usually, yung stroke patients, minsan kakaroon silang tinatawag na neurogenic bladder na apektuhan ng yung nerves nung para sa pantog nila, na apektuhan ng stroke, so hindi gumagana. So marami sa kanila na hindi nakaihi ng normal. Ang iba sinosonda, ang iba nakaihi pero hindi na ilalabas lahat. So syempre prone sa UTI, prone ang iba tinutubuan ng bladder stone ng bato sa pantog. Iba pa rin ho yung ang dami kasing bato, may bladder stone, may gallstone. Urinary bladder stone para iba yung gallbladder, urinary bladder stone tayo. Ayun, naku, ang dami pa nating gusto matutunan pero unfortunately mabilis ang panahon at kailangan na tayo munang sa susunod naman po ng first Monday po ulit ng next month po. Doc, saan naman kayo? Halimbawang hindi po nasagot yung mga tanong nila. Saan po kayo pwedeng puntahan at tawagan? Ang klinika po ay nasa St. Luke's Medical Center sa Quezon City sa room 206. Andun ako tuwing hapon, Monday to Friday. Ayun, Monday to Friday, room 206 ng St. Luke's. Opo, at yung number, siguro pupuntahan na lang nila kayo. Ayan, so bisitahin niyo doon si Dr. Barba at sabihin niyo napanood niyo siya sa Taong Bahay. Okay, maraming po salamat, Doc, at sa ulitin po, makausap namin kayo. Mga kataong bahay, dyan lamang po kayo at babalik pa po ang Taong Bahay. Hi there, I'm Sydney, and she's my wife, Lisa. We are the Fitness Couple.